Alam naman natin lahat yung nangyari sa akin. Yung nangyari sa akin ay yung isa sa pinakamasakit na nangyari sa akin sa aking buong buhay. Akala ko hindi na ako makakapag-umpisa ulit. Akala ko hindi ko na ulit mararamdaman na mahalin ng isang tao. At akala ko tapos na yung buhay ko dun. Pero lahat yon nagbago simula nang dumating tong taong to. Sabi ko nga, the right person comes in the right time in the right place. And I proudly wanted to say that this is it. This is the right time. And this is the right person. Hey yo, what's up guys? Paano ko ba umpisahan to? Kasi hindi naman talaga na-imagine na darating yung araw na ganito na mag-aano na naman ako, mag-film na naman ako ng episode, pero hindi talaga about sa akin, hindi about sa tao. Previous episode, which is dun sa kapatid, medyo na-spoil ko na kayo dun kung sino talaga yung taong itatopic natin for today's episode. Kasi talagang sobrang laki ng importansya niya sa buhay ko ngayon. Kasi isa na siya sa dahilan kung bakit still nandito pa rin ako in front of everyone else, still making some speeches, still making some fight. Alam niyo yun? Lumalaban ulit. Lumalaban pa rin at patuloy pa rin lalaban. Even those na sometimes I felt tired or napapagod ako, pero still I ignore it all. Kumbaga yung hirap, yung pagod, hindi ko na pinapansin kasi I have to do my best to make my dreams come true. So yan, previous episode nga medyo na-spoil ko na nga yung taong to, which is si Lela. Yep, si Lela. She's one of my reason kung bakit still I'm here in front of everyone else, still fighting back, still doing the things that I wanted to do. Parang I'm still on my goal na maging honor student, maging successful someday, and I'm doing all of my best. I'm giving all of my best to it. Talagang focus talaga ako sa goals because of 3 reasons. Family ko, yung kapatid ko, and then si Lila. Sino nga ba si Lila? Yun yung tatanong niya eh. Alam ko yun talaga yung tatanong nyo. So nakita nyo sa intro natin na yun nga, meron tayong mga flashbacks from my past, mga broken era ko. Alam nyo yun? Hindi naman kasi talaga natin may iwasan na bumalik sa nakaraan. Kasi hindi ko ugali yung kalimutan talaga lahat. Kumbaga, sabi sa akin ng lola ko na pag naging successful ka someday, huwag mong kakalimutan na lumingon sa iyong pinanggalingan. Doon ako nanggaling eh. And alam ko yung reason kung bakit ako mas lalo lumakas at mas lalo ako naging matatag ngayon. Ayun yung reason. Yung nakaraan ko. Iniisip ko nga kung hindi ko naranasan yung mga sakit at sufferings na dala ng nakaraan ko, siguro wala ako dito sa puntong to. Alam niyo yun? Siguro wala rin tong taong to kung hindi ko naranasan yung mga bagay na yun. At ang pinaka tumatak sa akin na word dun sa flashbacks is a right time, a right person comes in a right time, in a right place. And I proudly wanted to say that this is it. Yun yung sinabi ko dun eh. Ito na yung right time. At ito na yung right person. Alam ko na sa sarili ko yon kasi alam niyo kung bakit. Si Lela ay talagang ibang-iba talaga siya sa mga taong nakilala ko, nakasama ko sa buong buhay ko in my 17 years of existence here in the world. Men, talagang ibang-iba siya sa lahat. What do I mean iba? Ano ba yung differences niya sa iba? Lela is a girl. Siyempre, malamang naman lalaki. Lela, she's not just a girl. She's a woman. Parang yung pangarap ko sa isang relationship is nasa kanya lahat talaga. Parang alam niyo yung dreams ko na yung dream kong relationship, eto na yun. Eto na yung na-experience ko ngayon. Kasi sabi ko sa sarili ko,
ang gusto kong relationship is yung matured enough to handle the relationship. At hindi lang yung relationship, pati yung sarili niya, kaya niyang i-handle out. Kasi right now, hindi pa kasi talaga pwede yung yung lagi kayong magkasama. May limitations pa rin kasi since nag-aaral pa kami, di ba? Nag-aaral pa kami, grade 12 student pa lang kami parehas. So, hindi pa pwede. May limit pa talaga. So, kaya sabi ko, ang pangarap ko talaga na relationship is yung matured enough to handle the relationship. At syempre, hindi lang yung relationship yung kaya niyang i-handle, kundi yung sarili niya. Kasi alam ko, darating yung point na parang hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko ngayon sa kanya. Kasi siguro, may mga bagay na need gawin, may mga bagay na talagang hindi ko pwedeng skip out or parang palagpasin. Ano yun? Kasi there is so much things happens in our life. Tapos yung mga pangyayari pa sa buhay natin is unexpected. Kaya sinabi ko rin kay Leila na marami pa rin unexpected things na pwedeng mangyari. So we just have to be ready for it. Kumbaga para if ever na mangyari yung unexpected things na yun, hindi kami basta-basta bibitaw sa isa't isa. Kasi handa kami. Alam namin yung gagawin namin. Di ba? That is a matured relationship needs to do. Hindi yung sasabihin mo na hiwalay muna tayo, hanapin ko yung sarili ko. No. Dapat kasama mo pa rin yung taong gusto mo sa paghanap mo sa sarili mo. Actually, si Leila talaga sobrang dami niyang naibalik sa akin. Yung pagiging family-oriented ko, naibalik niya talaga, to be honest. Kasi we all know, and I admit it, and I'm gonna be honest, na na-disrespect ko yung family ko over that freaking relationship na hindi naman talaga worth it ipaglaban. Alam niyo yun? Sinabi ko sa previous episode na gagawin ko yung best ko para hindi yung kapatid ko is hindi magaya sa akin na na-disrespect yung family because of love, because of too much love na hindi naman talaga worth it ipaglaban kasi binababa lang ako ng past relationship ko at mas lalo pa akong binaba nun nung nag-cheat siya, di ba? So, yun. Yun yung ibig ko sabihin dun eh. Si Leila, binalik niya yung pagiging family-oriented ko, pagiging masayahin kong tao at energetic person na kahit tipong bagong gising na kahit may sakit, full of energy talaga. Like, binalik niya talaga yung old heaven na nakilala niyo. Kasi yun talaga ako dati. Kung mapapansin nyo, when the time pass by, yung old heaven on is ibang-iba sa new heaven ngayon eh. Di ba? Napansin nyo yun. Kasi, nung teenager ako, doon ko na-face yung a lot of things. Depression, anxiety, a lot more pains and sufferings. Doon ko talaga na-experience lahat ng sakit kasi namulat na ako sa realidad ng mundo. At alam ko, mapiface din yun ng kapatid ko. Kaya sabi ko, habang bata pa yung kapatid ko, siguro dapat turuan ko na siya or parang maturuan ko na agad siya ng mga bagay na kailangan niyang malaman agad. Na life, it's not just about being happy. It's about being with someone who makes you happy. Ayun yun. Tatanungin nyo, sino ba si Leila? Okay, ito na. Princess Karil Jessica Gonzalez. Yeah, Leila. Si Leila kasi, was a friend of mine before. Best friends kami before, pero ngayon, MU na kami. Ang bilis ng panahon, di ba? Kasi talagang, hindi talaga natin alam. And then, sinabi ko nga kanina na yung pangarap kong relationship is na-experience ko na talaga ngayon. And then, yung pangarap kong love, na-experience ko sa kanya. And then, yung 5 feelings na gusto kong maramdaman sa love, is naramdaman ko lahat. Halos lahat sabay kong naramdaman sa kanya. Kaya talagang binoost up ko na yung sarili ko, napalayain yung sarili ko sa mga traumas, fears na meron ako for the past 16 years of my existence. Kasi 17 na ako ngayon. It's a brand new chapter of my life. I need to be strong. I need to show everyone that I can face it all without any hesitations and regret in the end. Yun. So, si Leila,
She's one of the reason kung bakit ito nga. Nandito ako sa harapan nyo, nag-i-speech, nag-open up, lumalaban, at syempre patuloy pang lalaban. Kasi hindi pa tapos yung buhay ko dun. I need to step forward. I need to move forward for my dreams. And then for her then, for my family, and for my sister or brother, hindi ko pa alam. Sabi ko sa sarili ko, once I felt that 5 thing, yung 5 bagay na yun, pag ramdaman ko yun, iti-take ko talaga yung risk. Hindi ako mag-hesitate, may take yung risk. Kasi there is a words or quote na sinasabi nila na take the risk or lose the chance. Ayoko malose yung chance kay Lela. Kasi si Lela is a very mature woman who focuses on her goals. Diba? Alam natin yun, ayun talaga yung kailangan, ayun talaga yung key to success. Goals. And then we have the same goals to be successful someday. Alam nyo ba, nung una talaga, like, dehado talaga ako nung una eh. Kasi, there is a boy who likes her so much. Yeah, there's a guy who likes her so much. And then, parang nadehado ako kasi syempre, I'm just a simple guy who have a simple life. Hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap, hindi rin may kaya. Talagang sakto lang. My family and I, facing a lot of financial problems. Hindi lang financial, kasi ako, sobrang dami kong problema, but ini-ignore ko na lang talaga. I have financial problem, I have health problems, I have self problems. Ano nga ba yun, mga self problems ko? I hate socializing with people. Ayoko talaga na makapag-socialize sa maraming tao. Kasi before kasi alam niyo naman na napagbintangan ako nag-cheat even though na hindi. Because I have so many friends. So that's why, because of that, ayoko na talaga makapag-socialize sa mga tao. Kaya pag nasa school ako, wala, tahimik lang ako sa isang tabi. I'm just minding my own business. I'm just listening to the discussion and studying so hard to make my dreams come true talaga. Like, wala na akong pake kung sabihin nila na suplado ako na iniiwasan ko sila because of one girl, wala akong pake. Kasi sabi ko nga before na handa talaga akong dumistansya para lang sa isang prinsesa. And Lela, she's the princess. Princess nga, di ba? Princess Karil nga, di ba? Actually, yun nga. Sobrang thankful talaga ako kay Lela. Kasi because of her, she brings me back to myself. Kasi alam naman natin, sa nakaraan ko talaga is nawala talaga ako. Like, parang naligaw talaga ako ng landas. I don't even know where I wanna go. Kumbaga, hindi ko alam kung saan yung destination ko. Kumbaga, sa isip ko talaga is ang dilim ng dinadaanan ko. Hindi ko sigurado kung liliko ba ako dito o dederecho lang ako. Talagang yung daan na tatlong yon, iba-iba yung outcomes nun. Siguro, kung mali yung nadaanan ko, wala ako sa puntong to. Kung dito ako lumiko. Siguro kung dito naman ako lumiko, mali pa rin yung napuntahan ko. Siguro naman, kung dumiretso ako, tama na yung napuntahan ko. Kasi life is just not about being happy. It's about it's about being together talaga with the people you want to be. To be with. Sorry naman, hindi ako magaling sa English eh. Bagsak na ako sa English, 91 ng English ko. So, yun nga, sabi ko nga sa sarili ko. Ititake ko talaga yung risk kay Lela. Kasi ayoko talaga malose yung chance. Lalo na ngayon, we have the same feelings at all. Pero tatanungin nyo kasi, Kuya Heaven, naliligaw ko na ba? Hindi pa po. Kasi there is one thing that I wanted to do. Gusto kong buhayin yung traditional way ng Filipino na permission muna ng parents before ka talaga manligaw. Kaya hindi pa ako nanliligaw kasi wala pang permission na galing sa parents niya. So, sabi ko sa sarili ko, pag may permission na, dun na. Kasi handa na naman talaga ako eh. Like, I have so many ideas in my mind how to
how to express my feelings kasi doon naman talaga ako magaling sa pag-express ng nararamdaman ko. Not through words, not through promises, by actions talaga. Kasi may quotes nga tayo, di ba? May kasabihan nga tayo na action speaks louder than words. Pero ako kasi, mapasalita, mapagawa, talagang ginagawa ko lahat. We all know that I am a man of my word. Like, pag nagsabi ako ng isang bagay, gagawin ko talaga. Matatagalan man, pero at least ginagawa ko naman, di ba? Si Leila talaga is one of the reasons kung bakit ito ulit nga ako lumalaban at nagsasalita sa harap nyo, giving some speeches, giving some energy na makakapagpasaya sa inyo. Kasi to be honest talaga, Leila was worth everything for me. Parang, ang laki ng importansya niya, ang laki ng worth niya, to be honest. Like in the first place, sabi ko kasi talaga noon, nung kaibigan ko pa lang siya, sabi ko, malabo ako magustuhan ni Leila. Why? Yung standards ko sobrang baba. I'm just a simple guy who have a simple life. Hindi ako matalino, hindi ako gwapo. Like, I am not that person who have a good looks and good life. Alam niyo yun? My life has been through a lot talaga. Through up and downs talaga yung life ko. Kaya sabi ko nun, malabong magustuhan ako ni Leila. But there is one time na yun, siya yung unang umamin. Bala ko talaga umamin na nun, pero siya talaga yung nauna. So, kasi ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako amin hanggat hindi ako sigurado sa akin yung tao. Na hindi ako sigurado kung gusto ko yung tao. Eh, nung nalaman gusto niya ako, pinalipas ko yung araw, tinignan ko kung may magbabago ba sa nararamdaman niya sa akin. Eh, walang nagbago. So, tinake ko talaga yung risk. Without any hesitations, hindi na ako nagdalawang isip, nag-commit na agad ako, na siya na lang talaga. Yung mamahalin ko, simula ngayon hanggang dulo. Kasi hindi na ako bata for a temporary relationship. At saka, yung relationship namin ngayon ay make it a partnership talaga. Why do I mean partnership? Ano yun? Simula ngayon, hanggang dulo talaga. Yun ang partnership. Kasi, we all know na galing ako sa immature relationship na kahit kami pa, sobrang toxic talaga. Like, not listening to my words. Kasi ako yung mas matanda sa kanya eh. Mas matanda ako sa kanya, pero hindi siya nakikinig sa mga pangaral ko. So, anong purpose nun? Anong purpose ng pagiging matured ko kung hindi ko naman kayang itama yung pagkakamali ng girlfriend ko? Anong purpose ng pagiging lalaki ko? Anong purpose ng pagiging man ko? Di ba? Kasi, my friends always says to me na, Ben, you're not just a guy. You're not just a boy. You're a real man. Kasi alam mo kung paano i-handle out yung problema. Once na may nagkamali sa inyo, you make it right by your own. Tahimik ka, pero sa totoo lang, itinatama mo yung pagkakamali nila. And we are proud of it. And we are proud na may kaibigan kami na kagaya mo. Yung sinabi nila. So because of my friends din, na-boost up din yung confidence ko. Tapos lumating pa si Lila at yung kapatid ko. So mas lalo pa akong tumaas at ginanahan na I have to make more improvements. I have to make myself more better than I am yesterday. Hindi lang basta better. Kumbaga mas better at mas better at mas better pa. Because of Lila. And because of my family. And because of my brother or sister, hindi ko pa alam talaga. Kasi hindi pa naman sigurado kung anong gender. So, syempre, yun nga. Thank you kay Lila. Kasi, she brings me back to life. Kasi simula nung dumating siya, bumalik yung sigla ko, binigyan na ng kulay yung mundo ko. Talagang binalik niya lahat sa akin. Yung nawala sa akin noon, parang mas doble yung binalik niya sa akin ngayon eh. Hindi lang doble, triple. Hindi lang triple, 4. Sabi ko. Hindi lang triple. Mas more pa doon yung binalik niya sa akin. Kumbaga 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3 hanggang mag-isang million. Infinity talaga. Like walang katapusan, ibinabalik niya sa akin love, care, assurance din. Siyempre, bago naman mag-end yung vlog, yung episode, as usual, magli-leave tayo ng message.
Kasi alam ko, nanonood ka, Lila. Alam ko yun, love. Nanonood ka. Kasi, sobrang supportive ni Lila sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. Including vlogging, sa mga bagay-bagay. Kasi next year, bala ako sumali sa street dance. And, support talaga siya, like legit. Tapos, yun nga, gusto ko mag-honored student. She want to help me to, alam niyo, para makamit ko yung goal ko na yun. Tutulungan niya daw ako. God dang it, man. Napapagaling na lang ako minsan talaga eh. God dang it. Si Lila talaga, sobrang, ano niya talaga eh. Sobrang supportive niya. Sobrang lovable din niya. Yun. Alam niyo yun? Sobrang mapagmahal niyang tao. Sobrang maalaga niyang tao talaga. Yun. Sobrang supportive din. Kaya talagang all-in-one si Lila eh. Kaya pwede mo maging tropa, pwede mo... Hindi mo pwede maging kaaway si Lila. Kasi ako tapos si Lila, we have the same attitude na, we have the same sense of humor na, same vibes talaga all of the time. Kaya kahit nasa MU stage pa lang kami, kahit isang beses hindi pa kami nag-argue sa isang bagay kasi parehas naman namin naiintindihan yung mga bagay-bagay. Like legit, kaya sabi ng mga kaibigan ko, sana all nasa healthy relationship. Kasi mga kaibigan ko may girlfriend, boyfriend sila. Pero nag-argue sila sa isang bagay kasi hindi sila magkaintindihan. Pero kami ni Lila, MU pa lang kami, wala kaming argument sa isang bagay kasi pag meron ako isang bagay na hindi alam, pinapaintindi talaga sa kanila Lila. So, ako na fast learner talaga, naiintindihan ko agad-agad yung sinasabi niya. Sabi ko, okay, gets ko na. Yun, fast learner kasi talaga ako. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, sana all nasa relationship kasi nagkakaintindihan ko yung dalawa. Sabi ko, understanding lang naman yung key para mapatibay yung relationship eh. Isa yun sa susi para tumagal ang isang relationship. Understanding. Hindi lang understanding actually. Nakapaloob din doon yung loyalty, consistency, at ano pa ba? Communication. Kasi pag wala kayong maayos na communication, promise, hindi kayo magkakaintindihan, walang understanding, walang consistency at loyalty pag wala kayong maayos na communication. So yan, ito na nga yung message ko kay Lila. Alam ko nanonood na love. So I just wanted to say thank you for all of this. You made me feel so great. Alam mo yun, every time I wake up in the morning, yung morning ko talaga, I just started it with a smile and a laughter. Talaga, para akong tanga, para akong baliw, na pagkagising nakangiti na agad. Kasi talaga, binalik niya talaga yung old me. So, yun. Thank you for all of it. Siyempre, thank you sa love, care, assurance, and unconditional kasi yung love niya eh. Like, kahit na hindi ko ibalik, she still loves me. Sabi ko sobrang thankful talaga ako kay Lila, to be honest. Sobrang thankful talaga ako. Tapos bukod doon, Lila, love, alam mo naman na nasabi ko na sa'yo lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Simula una, nasabi ko na lagi ako nandito para sa'yo. Nakakampi mo ako sa lahat ng bagay. Handa akong mag-step forward para ma-protectahan ka. Like, I will do my best to protect you, love. And bukod doon, you know, and I know na mahal natin yung isa't isa. Like, we have the same work, kumbaga, not the same, pero parang parehas tayong may halaga sa isa't isa eh. Kaya, I just don't want to lose you anymore. I just want you here in my life. Simula ngayon hanggang dulo, hanggang sa maabot ko yung pangarap ko kasi gusto ko talaga ikaw na talaga yung makasama ko hanggang pagtanda, hanggang kamatayan ko pa. Gusto mo magsama pa tayo sa isang kabaong eh. Charot lang. So I love you so much. I love you forever. I promise, cross my heart, mamatay man ako ngayon, ikaw lang mamahalin ko at wala nang iba pa. Ikaw lang talaga, love. Yan. Thank you sa lahat. Thank you talaga. And I have no words kasi through actions kasi talaga ako eh. Hindi ako magaling, actually, kaya kong express yung nararamdaman ko through words, pero talagang
hindi ako magaling mag-express ng nararamdaman ko sa salita lang talaga. Like, through actions kasi talaga ako. Kaya yun, wala rin ako masabi ngayon kasi talagang, ang hirap kasi talagang i-explain ni Lila. Kasi si Lila, for me, she was a perfect woman talaga. Like, lahat nasa kanya na. Kaya sabi ko, kung magko-content man ako about her, talagang mahihirapan talaga akong i-explain kung sino ba talaga siya. Kasi talagang, hindi nyo lubusang may imagine na I will meet a person like her talaga. Kasi alam naman natin na I've been through a lot nga. So, hindi nyo talaga may imagine na darating ako sa puntong to na goods na goods talaga ako. Like, all good. Wala talagang kahit anong problema. Wala talaga. Like, goods na goods. Kaya sabi ko sa sarili ko, I will treasure this moment. Talagang if this thing doesn't work out, iti-treasure ko sa isipan ko at sa damdamin ko yung moment na to. Na I met a person who values me. Kumbaga, binigyan niya na ako ng halaga. Thank you, love. Thank you, Lila. And thank you sa inyo mga katropa sa pagtambay at sa pakikinig sa kwento ko. So, yun lang naman guys. No? Yun lang. So, Vlogmas Episode 3, Season 4 tayo. So, we have a lot more to do. We have a lot more grinding to do. So yun guys, if you like this video, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell at kung gusto mo ma-shoutout, comment down below na shoutout po. And I'll pick a 5 person and I'll shoutout them to the end of the video. So yun lang guys, peace out, signing off. Merry Christmas sa inyo, and Lila, I love you.